CBOP, good evening po. So ito po yung discuss natin ngayon about online grocery store business. So a community selling and buying platform that helps people become online grocery sellers. No? So my name is Jang. You can call me Jang, no? Ito po yung aking nickname. Yeah. So kung may concerns kayo, you can call me Jang sa GC, no? Yeah. Alright. So to start po, ito po yung ating table of contents. Mayroon tayong introduction, ano ba yung mga serviceable areas, ano ba yung mga guidelines na kailangan nyo sundin, pati po yung storefront, ano bang itsura ng store natin, no, para maintindihan ninyo or makita ninyo yung mga produktong binibenta natin. For part 1 po, konting introduction lang, ang ginagamit po nating platform is Sarisuki. So kung familiar po kayo kay Sarisuki, libre lang po yan, no? Kumbaga, kung gusto nyo maging community leader, wala po kayong babayaran. Basta mag-install lang kayo ng application nila, then mag-provide ng mga certain requirements, tapos yung mga details ninyo, especially yung mga address, name ng store, pwede na po kayo maging community leader. So sino ba si Sarisuki? No? Si Sarisuki is a community selling and buying platform that helps people become online grocery sellers in their neighborhood and offers fresh and affordable grocery items to buyers. So kung hindi kayo familiar kay Sarisuki, matagal na po silang nag-run, no? Parang ang kalakasan po talaga ng online grocery store business is nung nag-start yung COVID or nagkaroon ng ECQ. So syempre, hindi pwedeng lumabas yung mga tao, kaya po nauso yung mga ganitong klaseng business. Pero syempre, nung medyo matagal tayong walang discussion about online grocery store, kasi chinecheck po natin kung magiging effective po siya sa lahat, no? Since meron tayo, ito po yung flow ng business pala ni ah, flow ng business ng online grocery store natin. So unang-una, to start this business, kailangan yung i-check yung guidelines. So ano ba yung i-check nyo sa guidelines? Kayo ba ay CL or non-CL? So dalawa lang naman yan. Tapos, find your store link, no? Ayan. Kahit non-CL kayo, pwede kayo maghanap ng store link. So mamaya, di-discuss natin yan. Kung CL naman kayo, may sarili po kayong store link. Nasa application nyo po yan. Then yung ordering and payment, once na may umorder po using your link or others link, ordering, ipaprocess na po natin yung ordering and payment. Then pag okay na po yung payment, ipaprocess na po yung delivery. So simple lang naman i-run yung flow ng business ng isang online grocery store. So ito po yung question dyan. Ang pinakauna nyo po kasing talagang dapat maintindihan, kayo ba ay isang CL or non-CL? Ano ba yung meaning ng CL? That's community leader. Paano mag-work ang business sa akin? Kailangan alam ninyo, ulitin ko po, kailangan alam po ninyo kung kayo po ay isang CL or non-CL. So kung alam nyo na po na kayo po ay CL or non-CL or kung hindi nyo pa alam, paano ba namin sir malalaman kung CL kami or non-CL? So dito papasok yung part 2. This is the serviceable areas. No? Once na-covered po kayo ng area na to or nandito po kayo sa mga areas na to, kayo po ay possible as CL or po pwede po maging community leader. Mga Metro Manila, Cavite, Rizal, Bulacan, Laguna, and Batangas. So the rest po na province na wala po dito sa mga areas na to, hindi po sila CL. So they are non-CL. Ulitin ko po, yung areas po na nandito, nakikita nyo po sa screen, yan po yung po pwede maging community leader. Sa mga non-CL naman po, yung mga wala po siya. Especially sa mga Visayas and Mindanao. No? So non-CL po sila automatic. So ito po, i-discuss po natin yung part 3 which is yung guidelines. Paano ba yung gagawin namin sir pagka CL kami? Paano ba sir yung gagawin namin pagka non-CL kami? So ganito po, i-discuss po natin yan. So we provide a PDF for guidelines. No? So nandito naman po yung guidelines ninyo for community leader, then for non-community leader. So try po natin i-open yung community leader. Ito po muna i-discuss natin. Ayan.
So this is for community leader guide, no? Ang unang setup nyo dyan, how to become a community leader. So una-una nyo pong gagawin, kailangan nyo pong i-install yung Sarisuki app sa inyong Google Play Store, pati sa Apple Store, no? Apple Store. Serviceable areas are only applicable to Rizal, Batangas, Cavite, Bulacan, Laguna, and Metro Manila. So ibig sabihin, pag wala po yung areas nyo dyan, hindi po kayo po pwede mag-install or hindi kayo pwedeng mag-create ng account sa Sarisuki app. Okay? So para malinaw po tayo doon. Number 2 po, i-register nyo lang yung mobile number nyo, then agree on their terms and condition, then make sure to read all necessary details before you start the business. No? So tuloy-tuloy lang naman yan. Kailangan lang ng mga name mo, yung address, tapos kung anong location mo, and so on. So tuloy-tuloy naman siya. Number 3 po, find your location and complete all necessary details after you fill up your complete address. Then set up your password for login. So ganoon lang naman. Tuloy-tuloy naman yan. Kailangan mo lang ihanapin yung location mo, yung pinaka-location mo, para pag upon delivery, hindi magkakaproblema. For example, ang location mo sa bahay mo mismo, community leader ka, tapos yung address mismo dapat ng bahay mo yung ilalagay mo doon. Kailangan yung PIN ay tama para hindi po maliligaw si rider. Then after that, try logging in your Sarisuki app and explore all system features and product pricing before you start promoting your business. So yun lang. Pagka gusto mo maging community leader, kailangan mo lang mag-install lang app, kailangan mo lang complete yung mga necessary details, yung mga kailangan mo, mga name, address, location, and so on. Tapos kailangan mo lang i-register yung mobile number mo. Then, yun lang. Isa ka ng community leader ni Sarisuki. Ganun lang po kasimple. Then ang next step dyan, paano mo ipopromote yung inyong store? So pagka may application na kayo or Sarisuki app, pwede na kayo mag-start magbenta. Ang una nyong gagawin dyan, hanapin nyo po yung inyong store link. So yun po yung pinakaunang gagawin ninyo. Ando naman po yan sa application, store link. Tapos every time na may bibili sa inyo, ibibigay nyo lang yung inyong store link sa kanila. For example, may customer ka, kapitbahay mo. Gustong bumili ng items na dun sa store mo. Ibibigay mo lang yung store link mo. So ganoon lang po kasimple. Tapos they can choose any products on your store. Any order amounting 2,500 pesos will be delivered free to the community leaders. They will charge 150 for less than 2,500 pesos na order. So ito pong 2,500 pesos na order, pataas, libre na po siya. Ibig sabihin wala po siyang shipping fee from warehouse, dun po sa kanilang warehouse, hanggang dun sa bahay ng community leader. Again po, from warehouse hanggang sa bahay ng community leader. Hindi po sila magdi-deliver door-to-door to your customer. Bakit po? Kasi po yung mga community leaders po yung mag-deliver sa kanila. Or for example, yung kapitbahay nyo, umorder sa inyo. Hindi po yan door-to-door sa mga kapitbahay ninyo. Ang delivery po yan, nasa community leader. So depende po yan sa inyo kung gusto nyo ipa-pick up na lang or kayo po yung magdi-deliver sa kanila. So depende na po yan sa diskarte ninyo. So remember that their cutoff is every 5 p.m. All orders that meet the cutoff will be delivered within 24 hours. For orders after cutoff will be delivered after 2 days. So for example, ngayon, Wednesday, no, nag-order ako sa store link na binigay mo. Anong oras na po ngayon? 8:20 na. So ibig sabihin, hindi po yan madi-deliver kinabukasan. Kailan po siya madi-deliver? Friday pa po. So counted na po siya as Thursday na order. So ang cut-off po nila is 5 p.m. Ngayon po, pagka Thursday, umorder ka ng mga 4 p.m., ang dating po niyan is Friday. Pero pag umorder ka na po ng Thursday 6 p.m., Saturday na po yung dating sa inyo. So ganun po. Community leaders should deliver the goods to their customer. However, you can instruct your customer to pick up their orders on your address.
please be responsible. So ito po, bilang isang community leader, kayo po yung mag-set ng orders ng mga clients ninyo. For example, for pick up lang kayo or kayo po yung magde-deliver or ipapalala mo. So depende po yan sa inyo. So next po, for non-community leaders naman, so i-open natin yan. This is for non-community leaders, no? So ang question dito, how can I earn on this business? Ang first step nyo dyan, as a non-community leader, you can still earn by posting any available products on serviceable areas only such as Batangas, Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal, and Metro Manila. So dito po, pwede lang po kayo mag-post or mag-promote ng product sa mga serviceable areas sa Sarisuki. For example, taga Visayas ka or Mindanao, pwede ka lang mag-promote ng products within that area. Maghahanap ka lang ng place sa Bulacan, maghahanap ka ng place sa Cavite, maghahanap ka ng place sa Batangas, pwede mo i-promote yung product doon. Ngayon po, once na may nag-inquire sa inyo, ano pong next yung gagawin? Once na may nag-inquire po sa inyo, ano po yung next yung gagawin? So hahanapin nyo po yung address or yung barangay. So dito po may mga nag-sign up na dito. For example, ang barangay niya is Mampalasan, Binyan, Laguna. Ayan po yung kanyang address. Ang gagamitin nyo po, ito po yung affiliate na kakausapin nyo. Si Ma'am Wilda. Ito po yung affiliate or community leader na kakausapin ninyo. Tapos ito po yung link na gagamitin ninyo. Ibig sabihin, yung nakausap nyo po na taga Batangas or taga Mampalasan, Binyan, ito po yung bibigay ninyong store link. Kukopihin nyo po yan, tapos dyan po sila pupunta. Okay? So malinaw po tayo doon. For example lang ulitin ko po. Pag kami nag-inquire po sa inyo, tapos sinabi nila yung address nila, taga Mampalasan, Binyan, Laguna kami. So si Ma'am Wilda po ang kakausapin yung community leader. Ito po yung gagamitin ninyong link. Saan po i-deliver yung item? Dito po sa address kung saan po kung saan po nakalagay or saan po nakatira si Ma'am Wilda. Doon po i-deliver yung item. So ibig sabihin pag non-community leader ka, medyo malaki yung scope mo. Medyo marami kang po pwedeng bentahan. Sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Laguna, Bulacan, sa Batangas. Pwede mong bentahan lahat yan. Pwede mong i-promote lahat yan sa mga lugar na yan. Okay? So next po. If someone wants to order on your post, the first thing you need to ask is their location. Yan po, tatanungin niyo po yung barangay niya. Open our Google spreadsheet. Naka-public naman yung Google spreadsheet natin and find the community leader on every barangay. So yun po yung ginawa natin kanina. Dito po kasi may mga nagsa-sign up na rin. May mga pakunti-kunti, may mga nagsa-sign up na rin dito. Pagka community leader po kayo, i-share ko po itong link mamaya para register na po kayo dito. Ilagay niyo po yung affiliate name, store name, address, pati po yung inyong store link. So, konti pa lang naman yung naglalagay dito. Pero, ang plano po natin is paramihin ito. Paramihin. Ibig sabihin, ikompleto natin yung mga barangay na meron. So, ang advantage po ng business natin, meron tayong community. So, yung community na yun po yung magtutulungan para yung mga out of serviceable areas pwede rin magnegosyo. Okay, so next po, copy their store link. Copy mo yung store link nila. Tapos pwede mo i-message yung community leader for assistance. So sasabihin mo, i-message mo yung community leader, kailangan ko ng tulong mo, may order ako malapit sa lugar mo. So ganoon lang. So this business will work well if everybody is willing to help. So as a community leader guys, kailangan nyo po tulungan yung mga kapwa po nating affiliate to work para mag-work yung business natin.
The community leaders will assist your customers and deliver your customers' order. So by that, the commission will be shared equally to both sellers. So depende po yan sa inyo, no? Kung gusto nyo 70-30, 80-20, depende po yan sa pag-uusap ninyo. Pero syempre, mas maganda kung hati na lang. Hati po yung commission. Okay, so how to promote your store? Ganun din. Once na may nag-inquire sa inyo, ano yung gagawin? Hanapin niyo po yung store link sa ating Google spreadsheet. Yun po yung isasend nyo sa kanila. So they can choose any products on your store. Same lang, pag 2.5, libre lang. May free delivery. Tapos ang cut-off is 5 p.m. Yan po. Okay, so same lang po. Ngayon po, ito po yung ating storefront. Sa part 4 naman, ipapakita namin sa inyo, ano bang itsura ng store natin? Ano bang meron sa store natin? So ito po yan, no? So ito po yung store ko, guys. Ayan. So nandiyan po yung name ko, Janks. That's my nickname. Ito po yung complete address ko. So ibig sabihin, once na may umorder sa akin, dito po yung i-deliver. So pag may customer kayo, kailangan po nila mag-sign up. Kailangan po nila mag-sign up. Bakit po? Para makapag-add to cart sila sa website. So mas simple lang naman mag-sign up, no? Yan. So sign up. Try natin mag-sign up. Mobile number lang naman, first name, last name, birth date, email address, pati yung kung referral code, kung magbibigay kayo referral code. So ganyan po. So sa akin kasi may account na ako. So magla-login na lang ako. Ayan. So nandiyan na po yung pangalan ko. O pwede na po ako mag-add to cart. So ano ba yung mga items na meron tayo? So marami tayong items, guys, no? Meron tayong anniversary sale. Yan po yung mga sale nila. Meron tayong mga CDO, mga buy again, Coca-Cola, flash na sale, fresh baksakan, Monde Nissin, ayan po. Mga best sellers, mga new hot, new and hot, tapos mga promo, tapos mga wholesale corner, ayan po. Marami rin po dyan. Mga frozen, fruits and vegetables, rice, beverages, snacks and candies, laundry cleaning, cooking and baking, oats, cereals and nuts. Ano pa? Pasta and noodles, personal care and health, eggs and milk, general supplies, alcohol, baby and kids, breads and spread, canned and jarred goods, cigarettes and vapes, ice cream, international fines, pets. So ganyan po kadami yung po pwede nyong ibenta. Or ganyan po kadami yung po pwede nyong i-promote yung sa online store natin, na Sarisuki. So ang dami po, halos parang ano po kayo, parang landers po kayo. Pag ito po yung ginamit ninyong platform. Ayan. Sir, paano naman yung kita namin dito? Ayan. Yun yung next question dyan, no? Kasi po sa application ninyo, ito po nakikita nyo yung price dito, 27 pesos. Pero sa application ninyo, dalawang presyo yung nakikita nyo dyan. Which is yung CL price, pati yung SRP price. So yung SRP price niya is 27 pesos. Yung CL price niya, sabihin natin nasa 22 pesos. So may kita kang 5 pesos. So doon nyo po yan may kita sa application niyo once na community leader kayo. So once na nag-add to cart kayo dito, pag nag-add to cart kayo dito, for example, yan, marami kang gustong bilhin. Yan. Tapos silipin natin yung cart natin. Tapos saka po natin i-check out. So pag check out natin yan, information na first name, last name, mobile number, email, pwede po yan pick up from community leader. And po, may delivery delivery information siya dito. Pwede po yan pick up or deliver to me. Once na ito po yung pinili mo or deliver to me, community leader pa rin yung magde-deliver sa kanila. Hindi po yung mismong rider natin or yung mismong galing sa warehouse.
Pag sinabing deliver to me, yung pinili ng customer mo, yung community leader po yung magde-deliver sa kanila. Okay? So para malinaw po tayo. Ngayon po, pagka pick up from community leader pinili mo, so pag nag-confirm order ako, ayan, salamat, your order has been received. Ito po yung total ko. Please pay 322 pesos. Kanino po magbabayad si customer? Kay community leader po. Kung sino po yung nagbigay sa kanila ng store link. Doon po siya magbabayad ng 322 pesos. Kasi po, once na umorder po sila dito, using my link, using my store link, magna-notice po yan sa application ko na meron pong bumili using your link. Pag chinek ko po yun mamaya sa application ko, may notification doon, i-decline ko pa yun, i-approve. So, syempre, pag nagbayad si customer, i-approve ko siya. Pero pag hindi siya nagbayad within, sabihin natin 24 hours, i-decline ko na yung order. So, ganun po yung mangyayari dyan. Kailangan po niya magbayad muna para ma-approve yung order. Okay? So, ganun po. Ganun po nag-work yung ating online grocery store business. Okay? So, ito po yung storefront. So, thank you guys for listening, no? Proceed po tayo sa question and answer. For sure, marami po kayong gustong itanong about this business. So, ito po natin yung presentation.